Magandang gabi po sa Pilipinas, magandang tanghali po dito sa UK at saan man pong dako kayo ng mundo naroroon. Ang isa pong mapagpalang araw ang iniaabot namin sa inyo. Salamat po sa pagdalo nyo at sa pakikinig ng mga mabuting balita ng Panginoon. Let me call Sister Shirley po for the opening prayer. Diyos amang makapangyarihan, ikaw ang Diyos na buhay at ang Diyos na dakila. Wala po kayong katulad, Panginoon. Panginoon, kami po lumalapit sa iyo sa ngayon na may kababaang loob, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na muli po kaming itinipon dito sa gawain ito, Panginoon. At kami po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming iniisip, sa aming mga salita at sa aming mga gawa, Panginoon. At hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo na uluhan hanggang talampakan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Panginoon, itinataas po ang gawain ito, Panginoon, ang mga namumuno na si Brother Albert, Panginoon. Ang MC, ang mga prayers, at ang mga mag-IT, Panginoon, iyo pong pasbasan ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng mga talent na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, ang gawain ito po, Panginoon, ay isang mahalaga sa aming buhay, lalo na't kami lumalago sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin mo kami, Panginoon, at kung ano man po, Panginoon, ang aming nararanasan sa kasalukuyan, Panginoon, ay iyo po kami pagbigyan ng iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong awa at mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po'y tumutulog ng buong puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, nasa sa iyo, Panginoon, ang katagumpayan namin sa aming buhay na espiritual, Panginoon, at ang aming buhay, Panginoon. Kayo po ang nagbibigay ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, sinusuko namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang lahat ng mga banal na salitang na igagawad mo kay Brother Albert, Panginoon, ay maging isang matutuong tunay na buhay, Panginoon, sa aming buong pagkatao, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. At ito po ang aming samot dalangin na nawa po, Panginoon, ay iyong pakinggan. Papurit, parangal, pasasalamat ang aming ibinabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Psalm 1, 1-6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by a streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. Ngayon naman po, ating maririnig ang inspirational talk ni Sister Merly. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi dito sa amin. Ang aking ipahahayag ay mula kay Marcos 1:29 verse 39. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Dooy nakahiga ang biyanan ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masasamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas, ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya ni Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi, hinahanap ka ng lahat. Ngunit sinabi niya sa kanila, tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatig na yon, para makapangaral din ako roon dahil dito kaya nga ako lumabas. At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpapalayas ng mga demonyo. May mga taong nagsasabing wala silang panahon para manalangin. Meron isang kwento na sabi ng isang tao, wala akong oras para magdasal. Pagkagising ko sa umaga ay kailangan kong maghanda para sa trabaho. Maghapon akong busy sa opisina kaya di ako nakapagdasal man lamang. Pag-uwi ko sa gabi ay sa bahay ay pagod na ako at natutulog ng hindi na nakakapagdarasal. Namatay ang taong ito. Sa harap ni San Pedro ay hinanap niya ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Wala ito mula una hanggang sa huli. Sa huling pahina. Bigla nagsalita si Pedro, alam ko na, isusulat ko sana ang iyong pangalan. Kaya lang wala akong panahon, sabi ni San Pedro. Madaling araw pa ay bumangon na siya at nagtungo sa ilang napuo upang manalangin. Alam niyang kailangan niyang makipagniig sa Ama. Sa lahat ng mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus, siya ay nananalangin at sumasangguni sa kanyang Ama.
Ibang-iba ang maghapon na pinasimulan sa panalangin. Nagiging maayos ang lahat, maganda ang pakiramdam, may taglay na lakas upang harapin ang lahat. Sabi nga ng isang banal, when you kneel before God, you can stand up before anybody else. Hindi nangangahulugan kapag nagdasal ay wala nang problemang darating. Iba lamang ang pagtanggap nito. May kinabukasan, may tapang ng loob at may pag-asang malalampasan ang lahat ng hamon. Ang panlalangin ay kanlungan ng lakas. Dito tayo kumukuha ng enerhiya upang magampanan ang ating mga gawain at pasanin sa buhay. Wika na isang manunulat, a man without prayer is like a tree without roots. Mabubuwal ang isang taong hindi nagdarasal. Igugupo siya ng mga unos ng buhay. Samantala, matatag ang taong nananalangin. Matibay ang kanyang pundasyon. Hindi siya maibubuwal ng anumang bagyong dumarating. Ano man ang ating adhikain o gawain, dapat ay manalangin sa simula. Ano man ang haharapin, ay kailangan sumangguni sa Diyos dahil ang panalangin ang pintong magbubukas ng tagumpay. Dito sa akin binasa na sinabi na may taong nagsasabing na walang panahon sa pagdarasal. Isa ako dito dati na walang panahon magdarasal. Dahil kasi noong medyo bata-bata pa ako, lahat na yata ng pagkakakitaan ay pinasok ko para lang kumita. Dahil nung panahon ngayon, wala namang trabaho ang mister ko. Tumutulong pag merong magpapapintura, pero tumutulong talaga ako. Nakakapunta ako sa Baclaran, sa Divisoria, kung ano mang order ng mga kapitbahay, termos, pinggan, kahit ano, duster, basta gamit, ibinibili ko. Andun na ako sa Baclaran, andun na yung simbahan na ilang hakbang na lang para pumasok sa loob ng simbahan at magpasalamat, hindi ko magawa dahil laging nagmamadali at laging nasa isip ay makabenta para magkapera. Sabi ko nga, parang maling-mali. Ngayon napagtanto ko, ngayon ko lang napagtanto talagang napakahalaga ng pananalangin. At natutuwa naman ako doon sa aking isang apo na pag pumupunta dito, kapag kami ay kakain at nauna siya sa mesa, hindi siya kakain hanggat hindi nakakaupo pa yung ibang kasamahan niya dahil siya ang naglilid ng panalangin bago kumain. Natutuwa ako ganun dahil maliit pa ay marunong na. Pero siguro kung yun ay naituro ko sa mga anak ko, maliliit pa, siguro ganun din. Pero hindi naman yung mga anak ko ay mababait naman habang lumalaki. Kanya na nagkulang ako sa spiritual na pagtuturo sa kanila. Dahil nakita nila sa akin na hindi naman ako madasalin. Kaya ganun din sila. Pero ngayon malaki na sila, may mga asawa na, sabay-sabay silang mga pamilya, nagsisimba, sama-sama sila. Ayun, ganon. Ang dapat talaga nating gawin ay mas unahin pa rin natin ang magpasalamat sa Diyos. Unahin natin ang lahat ng ating dapat idulog sa Panginoon.
Masarap ang pakiramdam na kapag inuna natin ang Diyos. Para bang ang lahat ng mangyayari sa ating buhay na hindi maganda ay parang cool ka lang. Hindi ka mag-alala, hindi ka mag-worry, parang may lakas ka parati sa lahat ng mangyayari na halapin ang lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa mga natinang kong mga gantong spiritual, natuto ako, lalo-lalo na rin dito sa ating gawain na to. Whatever na anong harapin natin sa buhay, Panginoon, ay kayo lamang po dapat ang aming uunahin. Salamat po, Panginoon. Salamat. Amen. Salamat po, Sister Merly. Napakaganda po ng inyong inspirational talk. Ngayon naman po ay ating marinig si Brother Albert para sa ating weekly preaching. Magandang araw mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Sister Joy, magandang gabi sa inyo dyan. Sister Merly. At nagagalak ang Panginoon dahil muli ka naming nakasama. At magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At sa lahat ng maaaring makarinig o makakita ng gawain ito ay naway ang pagpapala, ang kapayapaan ng Panginoon at siya maghari sa bawat isa sa atin. Doon sa sinyer ni Sister Merly, ano ba yung isinyer niya? Yung ano yun? Mark, ano ba yun? Mark, ano liba yung kanyang sinabi? Yung kahalagahan ng prayer, sabi niya. At naikwento pa nga niya yung tungkol sa taong namatay na hindi masyadong busy. Pagkatapos nung dumating sa langit ay sabi raw ni San Pedro ay isusulat na sana yung pangalan. Ay medyo naging busy rin si San Pedro. Kaya hindi na isulat yung pangalan. Alam niyo, mga minamahal magulang at kapatid, yun ay istorya na gusto lamang bigyan diin kung gaano kahalaga yung ibig sabihin ay pagbibigay ng panahon sa Diyos. Yung tungkol doon sa kanyang binasa na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpapagaling, ay talagang totoo yun, my dear brothers and sisters. Maraming mga himala na ginawa ang ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi ko matandaan yung binasa ni Sister Merly na kwan. Ano ba, Sister Merly, yung binasa mo? Mark, ano? Ano pa liba yung Shirley, binasa ni Sister Merly? may sinasabi po nila Shirley. Nakamute po kayo. Ano po, Marcos 1, verse 29 to 39. Mark 4, verse 29. Opo, Ayun. 2:39. Mark
Chapter 4. Verse 1, Ayun, verse 1. Akala ko verse 29 eh. Verse verse 1, 4. chapter 29 to 39. Verse 1 up, ano yun? Ay, ito. Chapter 1, verse 29 to 39. Mark chapter 1. 1, Ba? Ang 1, verse 29 to 39. chapter 1 pala. Akala ko chapter 4 eh. Mark chapter 1, verse 29. Opo. Yan, immediately he left the synagogue and entered the house of Simon and Andrew with James and John. And Simon's mother-in-law lay ill with fever, and immediately they told him about her. And he came and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her, and she began to serve them. That evening, at sundown, they brought to him all who were sick or oppressed by demon, and the whole city was gathered together at the door. And he healed many who were sick with various disease, and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak, because they knew him. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed, went out to desolate place, and there he prayed. And Simon, those who were with him, searched for him. Dito sa 35, ang sabi rito, rising very early in the morning while it was still dark, and he departed, went out to desolate place, and there he prayed. Yung sabi nga ni Sister Merlin, mahalaga pala yung pananalangin. Totoo po yun. Mahalaga yung pananalangin. Kaya kung babasahin pa rin natin para mabigyan din natin na mahalaga ang panalangin dito sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ito. Ang sabi po rito ni St. Paul in his letter to the Thessalonians, pray without ceasing. So pag sinabing pray without ceasing, gaanong kadalas yun? Yung pray without ceasing. Ang pray without ceasing ay paano natin gagawain? Paano tayo mananalangin? Pray without ceasing. Kasi pag sinabing ceasing, walang tigil. Walang tigil na pananalangin. Pero ang panalangin ay ganito po, ginawa ng mga unang Kristiyano. Dito sa 2 Timothy chapter 1, from verse 3, ito sulat po ni St. Paul sa kay Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 3. I thank God whom I serve as did my ancestor with clear conscience, as I remember you constantly in my prayer, night and day. So yung mga unang Kristiyano pala, night and day ang pananalangin, constantly. Ibig sabihin, paggising mo sa umaga, nananalangin ka na, so that you will have a divine protection for the whole day. And before retiring at night, before going to sleep, you have to pray also. So mananalangin ka uli sa gabi for the asking for the divine protection from God sa buong magdamag. Ganon. Ngayon, yung ating pananalangin, paano natin gagawain? Paano natin gagawain yung ating pananalangin? Gusto kasi ng Diyos, pagka tayo mananalangin, one-on-one, siya at ikaw. Kasi pagka kuminsan tayo nanalangin at binigkas natin yung ating panalangin, somebody is listening to us. Kaya ako, nung nagagawain sa Oxford, noong meron pa pong fellowship,
ang gawain sa Oxford. Napakarami ako narinig na nag-share sa una. At sabi nila, hindi ako titigil sa gawain. At dito na siguro matatapos ang buhay ko, hindi ako titigil. Pagkaraan ng mga ilang panahon sila umalis sa gawain. Merong ibang mga dahilan, kaya sila umalis sa gawain. So, ang gusto ng Panginoon pananalangin para sa kaalaman ng bawat isa sa atin dahil tayo tinawag, very special ang tawag sa atin ng Panginoon, ay kailangan one-on-one. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pananalangin, chapter 6, verse 6. Ang sabi po rito ay ganito. Matthew chapter 6, from verse 6 and the following. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Ay isasarado raw natin yung pasok daw tayo sa kwarto, isasarado ang pintuan at tayo rin manalangin sa Ama na nakakakita ng mga sikreto na bagay. Ano ba yung sikretong lugar na nakikita ng Diyos na hindi nakikita ni Satanas? Ayan. Meron po kasing lugar na ang Diyos nakikita pero hindi nakikita ng kaaway ng Diyos. Kaya maganda po manalangin yung one-on-one. Dito po sa Jeremiah chapter 17 from verse 9 to 10, ito po sinasabi, Jeremiah chapter 17 from verse 9 to 10. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Yan ang sinasabi. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deed. Okay, ang Diyos lang pala nakakabasa ng puso. Not even Satan cannot read the heart of man. It is only God. At sa ganyang paraan, ay magkakaroon tayo ng one-on-one communication with God. Yung you will pray with your mind, not with your mouth. Nananalangin ka sa iyong isip. Kasi yung isip hindi nababasa ni Satan yun eh. Pero yung narinig ko na nag-share na sabi niya hindi raw siya titigil sa gawain, after sometimes tumigil siya. Bakit? Kasi pag narinig ng kaaway yun, hinahadlangan. Pero the best way to pray is pray with your mind, not with your mouth. Kasi pag binuka mo yung bibig, naririnig ng kaaway yun. Pero pumasok ka sa iyong silid, ilapat mo yung pinto, magdasal ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Kasi yun po ang gusto ng Diyos na pagsamba sa Kanya eh. Yung pagsamba sa Espiritu. Ibig sabihin, wala kang kaharap. Tingnan natin dito sa aklat ng John, chapter 4, verse 23 and 24. Ang sabi po rito ay ganito. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. So kailangan pala yung ating pagsamba sa Diyos, kasama rin ng pananalangin sa ating pagsamba, ay kailangan sa espiritu at sa katotohanan dahil yun na nakakalugod sa Kanya. Ay paano kung ikaw ay luluhod doon sa bagay na ayaw ng Diyos?
Dapat ang ating paglapit sa Diyos ayon sa kanyang gusto para tayo mapakinggan ng Diyos yung ating panalangin. Ang sabi rito, but the hour is coming and is now here when the true worshiper, ang binanggit po rito, true worshiper, totoong mananamba, will worship the Father in spirit. Kasi pag ikaw ay meron ng ibang niluluhuran, you are no longer a true worshiper because you are worshiping idols. But the true worshiper is worship God in spirit. Why? Why in spirit? Kasi ang Diyos ay espiritu eh. Yung ating Ama sa Langit, espiritu po naman yun. There is no other na hindi nag-mutate ang Diyos. Ibig sabihin, there is no change. He is spirit. He is spirit in his being. Hindi siya nagbabago. Kaya kung tayo lalapit sa Diyos, kailangan ang ating uri ng pagsamba ay sa espiritu. Yun ang nakakalugod sa kanya kasi siya espiritu. Basahin nga natin dito na siya ay Father of Spirit. Hindi naman siya nagbabago eh. Dito po sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 9. Ito po sinasabi. Beside this, we have earthly fathers who discipline us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of Spirit and live? Who is the Father of Spirit? Our Father in heaven. Because our Father in heaven did not change his form. He will remain Spirit forever. Ang nag-iba ng kanyang kaanyuan, yung ating Panginoong Jesucristo, because He is sent by His Father in earth, here in earth. At kailangan kanyang sagitin o iligtas ang tao, kaya siya naghitsurang tao. Ayon. Kaya siya, yun ang purpose ng kanyang, naghitsurang tao siya. Why? Because He is going to save man. Ang kanyang ililigtas doon ay ang tao. Pero kung tayo po'y mananalangin, mas gusto ng Diyos tayo mananalangin by Spirit. Kasi ang Diyos ay Espiritu eh. Oh. Uulitin ko uli sa inyo doon sa John chapter 4:23. Ayan, wag po kayong magagalit, nagbabasa lang tayo ng Biblia at itinuturo ng Panginoon yung tama. Amen. But the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. So ang Diyos ay espiritu, dapat nating sambahin siya sa kanyang formang espiritu. Walang anuman. And truth, what is the truth? Yung aral niya. Ang ating pagsamba sa Diyos, yung pamumuhay ayon sa katotohanang itinuro ni Kristo sa atin. Yun ang isang napakagandang uri ng pagsamba sa Diyos. Yung ating katawan ay iniaalay natin ayon sa mga kautusan niya, ipinasasakop natin ang bawat bahagi ng ating katawan sa Diyos. Parang dito, Romans chapter 6 verse 13. Romans chapter 6 verse 13. Ang sabi po rito ni St. Paul in his letter to the Romans chapter 6 verse 13, do not present your members. Ibig sabihin ng members, yung bawat bahagi ng ating katawan. Do not present your members to sin as an instrument for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. So, yun daw, yung pagsamba sa katotohanan, pagsamba sa espiritu, yung pagsamba sa katotohanan is living, giving your life, living in accordance to the truth or commandments or the
teaching of our Lord Jesus Christ. Dapat po yung ating pamumuhay ayon lahat doon para malugod ang Diyos sa ating pagsamba sa katotohanan. Philippians chapter 1 verse 27, it says, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel." Yung ating pananampalataya nagiging mabisa kapag ang ating pananampalataya ay may batayan. May batayan po yung pananampalataya ng Kristiyano. Yung basahin natin sa Hebrew chapter 11. Yan. Hebrew chapter 11. Hindi tayo nananampalataya na wala tayong batayan. Ang pananampalataya po dapat may batayan. Ayan. At sabi rito, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. O, merong mga ebidensya. Meron tayong ibig sabihin para yung ating pananampalataya ay talagang very strong. Meron tayong batayan. Ano ang batayan ng pananampalataya? Nakalagay dito, now faith is the assurance of things hoped for. The conviction, sa ibang translation natin ilagay, the assurance about what we do not see. Yung mga palatandaan na mga bagay na hindi natin nakikita, merong ebidensya yung pananampalataya. Parang yung kaya tayo nabubuhay dahil may hangin. Yung hangin hindi natin nakikita. Pero ang palatandaan na mayroong hangin dahil buhay tayo. Kasi kung walang hangin, mamamatay tayo. In the same way, ang ating pananampalataya dapat merong batayan. At ano ang batayan ng isang tamang pananampalataya na isang Kristiyano? Ang batayan ng isang tamang pananampalataya, itong aral na ito ng Panginoon na itinuturo sa atin. Yung kanyang gospel. Diyan dapat nakabatay ang ating pananampalataya sa Diyos. Yung ating pananampalataya. Kaya nga yung ating pananampalataya, kitang-kita ng mga tao nakapaligid sa atin. Pag ipinamumuhay natin yung kanyang mga utos at yung kanyang mga aral, hindi man nila nakikita ang Diyos, pag nakita nila yung ating mabuting pamumuhay, parang nakikita nila, nagkakaroon sila ng ebidensya, talagang totoo nga ang Diyos. Dahil may mga tao talagang matulungin, may mga taong mabubuti ang kalooban, ay talagang buhay nga. Meron nga talagang Diyos. Meron din naman palatandaan si Satanas para tayo maniwalang may Satanas. Ano palatandaan ng merong mga Satanas dito sa mundo? Merong palatandaan si Satanas. May palatandaan din ng Diyos. Ang palatandaan ng Diyos, mga Kristiyano na namumuhay sa kanyang aral, gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, sumusunod sa mga mabubuting aral ng Panginoon, nagbibigay, nagpapatawad, umuunawa, nagmamahal. Yan yung mga palatandaan na mayroong Diyos na nakikita natin sa ating paligid. Tayo nananampalataya may Diyos dahil mayroong mga taong maka-Diyos na nakikita natin gumagawa ng kanyang kalooban. In the same way, si Satanas nakikita rin natin nag-i-exist sa mundo. Kagaya ng sinabi roon sa 2 Timothy chapter 3 from verse 1 and the following, na on the last days, ganito ma-experience natin. Nakakita ka ng isang magulang na nire-rape ang kanyang sariling anak, abay kitang-kita mong si Satanas ay talagang umiiral. Nakikita mo yung mga tao sa halip na ilagay doon sa mga project na
makatutulong sa bayan ay naging ghost project. Kaya ngayon nagbabaha ang Pilipinas, ninanakaw yung kayamanan. Kitang-kita mo ang pagkilos ni Satanas Nakikita natin ang existence ng evil at ng good sa ating paligid. Kapag ang isang anak ay wala ng respeto sa magulang, ay may nagtatrabaho roong masamang espiritu. Pero pag ang isang anak ay mabait at magalang sa kanyang magulang, nakikita mo ang espiritu ng Diyos. So madaling makita natin. Now, napalayo yata ako. Sa panalangin nga pala tayo. Mahalaga po mga kapatid ang tayo maging mapagdasal. At kagaya na ibinigay sa ating halimbawa ng mga apostoles dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 3 ay constant ang kanilang prayer. Ibig sabihin, pagising mo sa umaga, Diyos na kaagad ang kakausapin mo. At pag bago ka tumulog sa gabi, mananalangin ka rin sa Diyos. Ganyan. Yan po kasing panalangin sa Diyos, napakahalaga yan, sabi nga ni Sister Merly. Sa gitna ng mga problema sa ating buhay, napakalaking grasya yung ikaw ay nagdasal bago ka lumabas na iyong bahay. Pagkagising mo, lumakad ka man, may katiyakan ng iyong mga hakbang. Ayan. Kasi ang Diyos, nagpapadala yan ng mga anghel Halimbawa, dumaan ka sa mga mabibigat na mga pangyari sa iyong buhay, mayroong nagliligtas at mayroong inuutusan ng Diyos na iligtas yung taong mapagdasal sa Kanya. Tingnan ninyo, my dear brothers and sisters. Dito po sa aklat ng awit, awit, Psalm 34, verse 7, ang nakalagay po rito ganito. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Kanino raw ipinadadala ng Diyos yung anghel na magliligtas? Doon sa mga natatakot sa Kanya. Ay sino po ba yung mga taong natatakot sa Kanya? Yung sumusunod sa Kanyang mga utos. Alam po ninyo, pagka binasa ninyo mga utos ng Diyos, nabubuhay sa ating kalooban ng pagkatakot sa Kanya. Bakit? Kasi oras na nilabag mo yung utos ng Diyos na iyong narinig, nagkakasala ka sa Kanya. At inaalis mo ang bahagi mo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni San Pedro, ako nga'y busy kaya hindi ko na isulat yung iyong pangalan. Sabi roon sa inihalimbawa ni Sister Merly. Kasi kung ano inihasik mo, siya mong aanihin. Ay busy ka, wala ka ng panahon sa Diyos. Pagdating doon sa kalangitan, wala rin panahon sa iyon Diyos. Kaya tuloy, hindi napasulat yung pangalan. Kaya tayo rin ang nagsusulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. At yun yung ginagawa ng Diyos araw-araw. Araw-araw may listahan ng Diyos. May listahan ng Diyos, my dear brothers and sisters. Kaya dapat lagi tayong ayan, ito nakalagay doon sa 1 Corinthians chapter 3 from verse 12. Ang sabi po rito ay ganito, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, their work will be shown what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Yung araw ang magdidikta. From Monday to Sunday, recorded. Parang CCTV, 24 hours a day. 24/7. Walang tigil. Yung listahan sa langit, yung aklat ng buhay, 24 hours a day yon dito sa atin sa lupa. Walang tigil. Walang tigil po yon.
Kaya yung araw ang magpapasya. Halimbawa, Lunes, ikaw ay nagnakaw, nakalista yon. Tuesday, ikaw ay nagpunta sa simbahan, nagdasal ka. Miyerkules, ikaw naman ay merong ka-date na iba, hindi yung ibang babae ang ka-date mo. Recorded po yon, my dear brothers and sisters. Kaya yung araw ang magre-reveal ng lahat ng ating mga ginawa. So, ang araw dapat ay araw ng laging pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi maaaring Monday, ikaw ay banal na banal. Bago pagdating ng Tuesday, ikaw na may nambababae, nagsusugal. Ikaw ay nandarambong ng kabanang yaman. Hindi po pwede yon. Kailangan araw-araw yung ating pagsunod. Bakit? Kasi araw-araw nakalista yung ating lahat ng ginagawa. The day will bring it to light. Nakalagay dito sa verse 13, 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Yung araw ang magsasabi kung sino ka. Araw-araw dapat ikaw pagkagising mo magdadasal ka. Bago ka matulog magdadasal ka. Kung may mga plano ka sa buhay, itatanong mo sa Diyos kung ito ay ayos sa Kanya, kung nararapat ito sa paningin ng Diyos. Lahat ng ating gagawain. At kung ikaw ay dumarating sa iyong natutokso ang iyong isipan na mag-isip ng masama sa iyong kapwa, magsisi ka kaagad at lumapit ka kaagad sa Diyos. Lord, pakilinisin mo ang utak ko. Masyadong naglalaro ang mga chismis sa aking isipan. Naglalaro sa aking isipan ng mga tukso na ako'y magnakaw, magsugal, mambabae. Linisin mo, Panginoon, ang isipan ko. Kasi dapat meron tayong constant na communication with God para yung Espiritu ng Diyos ay kumilos sa atin. Kasi ito ang sabi niya dito sa John 15 verse 5. John 15 verse 5. Ayan. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yung tukso, pag nasa harap mo, hindi mo kayang labanan yan na nag-iisa ka. Kailangan kang humingi ng tulong sa Diyos para mailayo ka sa tukso. Kasi tayo kamanggagawa ng Diyos, maging mabuti o anumang serbisyo na ating ginagawa, tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Kaya dapat basahin natin 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are co-workers in God's service. Wala nga tayong magagawa na mag-isa lang Tayo'y dapat laging co-workers of God. Ibig sabihin, may plano ka sa buhay, isasangguni mo sa Kanya. He is the boss. Siya ang boss ng buhay mo. Siya ang Panginoon. If you are co-workers, kamanggagawa ka ng Diyos. Pag lalapit ka sa Diyos para tulungan ka, pero gagawa ka sa tulong ng Diyos. Yan. Sana ba ako napapunta? Malayo na yata ito na abot ko. So my dear brothers and sisters, mahalaga yung pananalangin. At yung pananalangin sa espiritu at katotohanan. Ito pa sinasabi doon sa Matthew chapter 6. Binasa ko yung verse 6. When you pray, go into your room, close the door, and pray for your Father who is unseen. Hindi nakikita. So we don't need yung mga bagay na nakikita sa ating harapan. Unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Sa puso ka manalangin, sa isip ka manalangin sa Diyos pagkakagising. Sa puso ka manalangin kasi ang puso nababasa Katunayan nga dito sinasabi pa nga ng Diyos ito. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
Hindi mo pa nga nasasabi, alam na ng Diyos eh. Nababasa na kasi niya kung ano yung nasa iyong puso at nasa iyong isipan. Hindi mo na kailangan pang magsasalita eh. Sa isip at sa puso. Kasi nababasa naman ng Diyos ang ating puso at isipan. Ayan. Ayun. Ang ating pong pagluhod sa umaga at sa hapon, patungkol yun sa Ama. Hindi kung kani-kanino natin ipapatungkol yung ating panalangin. Basahin po natin. Dito sa aklat ng Philippians chapter 4 from verse 5, eto. Verse 6 pala. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, kanino ninyo ipipresent ang inyong kahilingan. Present your request to God. Hindi natin kailangan yung ibang mga nasa sa ating harapan. Present your request to whom? To God. Sa Diyos. Sa Diyos natin ipipresenta yung lahat ng ating mga kahilingan. Hindi kung kani-kanino natin ipipresenta. Kasi pag tayo'y sumunod sa kung ano nakasulat sa Biblia, doon nalulugod ang Diyos sa ating panalangin. At ang aking masasabi sa inyo mga kapatid, huwag kayong hihiwalay sa gawain. Huwag kayong hihiwalay. Kasi pagka humiwalay tayo sa gawain, masama po yun eh. Hindi naman ako'y kaya nagsasalita ng ganito eh, ako'y malaki ang pinapakinabang sa inyo. Alam po naman ninyo, wala naman akong ni isang sentimo dito sa paglilingkod ko. Ang aking pong paglilingkod, gusto ko lang na ang bawat isa sa inyo makarating sa buhay na walang hanggan. Wala akong ibang intensyon. Ay kung ako'y may ibang intensyon, ay di dapat meron kayong abuluyan na ibinibigay sa akin. Hindi naman ako after doon, mga kapatid. Ang after ako ay doon sa kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa sa inyo. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, huwag kayong humiwalay. Bakit? Ito po sinasabi ng Biblia. Nakakatakot kasi pag humiwalay. Sa Proverbs chapter 1, verse ayan. Ano ba yun? Proverbs chapter 1, verse 23. Ayan. If you turn on my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you. Because I have called and you refuse to listen. Have stretched out my hand and no one has heeded. Because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strike you, when terror strike you like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you. Then they will call upon me, magdadasal. Ito, yung sinasabi sa verse 28, then they will call upon me. Sigurado, ito yung magdadasal eh. Pagkatapos na i-ignore ang kanyang mga salita, sumenyas ang Panginoon, ini-ignore niya. Lahat ng mabubuting bagay na sinabi ng Diyos, kanya ini-ignore. Sa 28, pagdating ng kanyang 27, pagdating ng mga bagyo sa kanyang buhay. Kaya sabi nga ni Sister Merlin, maganda yung nananalangin kasi may storm na dumarating. When terror strike you like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, parang yung buhawi. When distress and anguish come upon you, dahil inignore mo ang salita ng Diyos, ayaw mo na makinig, ini-ignore mo, ayaw mo na talaga. Ang sabi sa 28, then they will call upon me. Tatawag sila sa akin, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me. Kaya merong mga sabing iba,
Betan niyo parang hindi nadidinig ng Diyos ang aking panalangin. Kasi ang Diyos para bang yung kaibigan mo. Pagka siya nagsasalita, inaantok ka. Hindi mo iniintindihan sinasabi ng kaibigan mo. Pag ikaw ngayon na nagsasalita, ayaw na rin pakinggan ng iyong kaibigan. Ang Diyos po ganun din. Kaya habang ang Diyos ay nangungusap sa atin, itinutuwid yung ating mga maling style ng pananampalataya, pakinggan natin ang aral ng Diyos. Tanggapin natin. At habang tinatanggap natin ang kanyang mga aral at sinusunod natin kung ano ang kanyang ipinagbibilin, then dumalangin ka. Siguradong pakikinggan ka ng Diyos. Basahin natin dito sa aklat ng 1 John chapter 3 verse 22. Whatever we ask, receive from Him, because we keep His commandment and do what pleases Him. Ano po ba nakakagalak sa Diyos? Pagka tayo nananalangin, nasamba, ay di yun nakakagalak sa Kanya. Gawin mo Kanya ay pinag-uutos. Dapat sumamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang nakakagalak sa Diyos. Kasi, ayan, no? Whatever we ask, receive from Him. Ano mang bagay na aming hilingin, tinatanggap namin sa Kanya. Why? Because we keep His commandment. Yung Kanyang mga utos. Pag sinabi niya, huwag mong gagawain. Huwag ka magnanakaw, huwag ka mangangalunya, huwag ka magchichismis. Lahat ng huwag mong gagawain. At lahat ng ipinagagawa, gawain mo naman ang gawain. When you pray, pray with your Father in heaven. Hindi kung kani-kanino ko mananalangin. Sinasabi yan sa aklat ng Philippians. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandment and do what pleases Him. So kailangan ay ang gagawin natin nakalulugod sa Kanya. At ang nakalulugod sa Kanya, kung ano ang Kanya pinag-uutos, yun ang ating gagawin. No more, no less. Pag sinabi niya sa Espiritu at katotohanan, aalisin mo lahat sa harap mo yung iyong dinadalanginan. Ikaw ay manalangin ng sikreto sa iyong isipan at sa iyong puso, sapagat ang Diyos ang nakakasaliksik ng laman ng iyong puso at ng iyong isipan, at gagantihin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ayan. Kasi sabi nga ni Sister Merly, ay si Jesus mapagdasal. He is a prayerful person. Kaya naman si Jesus ang dapat na halimbawa natin sa aklat ng, ano ba yun? Ano ba yun? Kaya si Jesus yung ating model. Kung si Jesus yung mapagdasal, dapat mapagdasal din tayo. At sabi nga sa sulat ni St. Paul kay Timothy, night and day, constantly in prayer. Yan. At sa Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Yung pray without ceasing, ganong kadalas, umaga at hapon, magdadasal ka. O pag meron ka namimit ng mga problema sa buhay, magdadasal ka. Ito sinasabi, dahil si Jesus is a man of prayer, siya ang dapat na modelo ng bawat Kristiyano. Ang sabi rito sa 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter chapter 2 verse 21. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His step. Mapagdasal ba si Kristo? Mapagdasal. Lagi siya nakikipag-ugnay sa Ama. Hindi siya humahakbang ng nauuna sa Ama. Laging sinasanggunin niya ang Ama. In the same way, dahil binigyan niya tayo ng example na siya mapagdasal, tayo rin dapat na maging mapagdasal sa Ama. At kung tayo ay lagi mayroong ugnayan sa Ama at sinusunod natin ang kanyang kalooban, ay nagagalak ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag ninyong i-ignore ang kanyang pagtutuwid, yung kanyang one. Kasi sabi rito sa aklat ng Proverbs chapter 28, ba 28 nga ba yun? 28 verse 9.
If one turns away his ear from hearing the law, yung mga kautusan ng Diyos, kautusan sa pag-aasawa, kautusan sa lalaking asawa, kautusan ng Diyos sa anak, kautusan ng Diyos sa magulang, kautusan ng Diyos sa pananalangin, kautusan ng Diyos sa lahat ng bagay. Dapat pakikinggan natin at ating susundin. Kasi may babala ang Biblia riyan. Proverbs 29 verse 9. If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Kapag ka ikaw, sinasarado mo ang iyong iPad, ang iyong laptop sa pakikinig ng salita ng Diyos, kahit ang iyong panalangin ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kasi magaling ka lang sa paghiling. Pero pag ang Diyos ang humihiling sa iyo ng pagbabago sa iyong buhay, ini-ignore mo siya. Maraming klase ang tao, my dear brothers and sisters, nagsasabing siya'y mananampalataya ng Diyos. Pero merong prueba ang tunay na mananampalataya ng Diyos. Dito po sa aklat ng Titus, nasa ba ang Titus, chapter 1, verse 16. Ayan. Marami po kasing tao ganito. They profess to know God, but they deny Him by their works. Sabi ng sabing kilala nila ang Diyos. Pero ang kanilang ginagawa, chismis dito, chismis doon. Mamamatay tao, magnanakaw ng pero lagi laman ng simbahan. Ang ganda-ganda ng bihis pag napunta sa simbahan. They profess to know God. Nagpapahayag na parang kilalang-kilala nila ang Diyos. Alam na alam nila ang Diyos. Pero sa kanilang mga tinatrabaho at ginagawa, they deny Him by their works. Sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Pero madasalin. Dasal ng dasal. Pero ang kanilang ginagawa ay nagpapahayag na sila'y malayo sa Diyos. Pero kung ang lahat ng sinasabi ng Diyos ay ating susundin, walang labis, walang kulang, sigurado, tanggap ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Tatandaan ninyo yung verse. 1 John chapter 3 verse 22. Nakatitiyak tayo na tatanggapin natin ang lahat ng hinihiling natin sa Diyos. Bakit? Dahil sinusunod natin ang kanyang kautusan at ang ginagawa natin mga bagay na nakalulugod sa kanyang banal na paningin. At ano nakakalugod sa kanyang paningin? Sa ating mga panalangin na para tayo makatiyak. Huwag kang luluhod sa ibang mga Diyos. Doon ka lang luluhod sa Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan para maging tunay ang ating paglapit sa Diyos. Masakit kung minsan yung aral ng salita ng Diyos. Ako kung minsan nasasaktan din sa aral ng salita ng Diyos. Pero kung minsan ang masakit na operasyon ay kailangan daanan ng isang pasyente upang manumbalik ang kanyang dating kalusugan. Ganyan din ang kaluluwa natin, ino-opera ng mga salita ng Diyos. Masakit tanggapin sapagkat tayo lumaki na luhod ng luhod sa mga iba't ibang klase ng mga rebulto. Pagdating ng salita ng Diyos, kasakit tanggapin. Ako'y may kalyon, tuhod, kaluluhod sa mga simbahan. Ngayon, naluhod pa rin ako, pero hindi na ngayon sa mga ganun. Kaya natutungkol ko sa Diyos sa langit. So, ito Titus chapter 1 verse 16. They profess to know God. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Every Sunday, bihis na bihis. Naka-Amerikana at merong kurbata. Ngayon, hindi ko na maisuot yung mga kurbata ko Yeah. They profess to know God. But they deny Him by their works. Pero itinatatwa ng kanilang mga gawa ay sa loob ng simbahan, kalabitan ng kalabitan. Hinahanap yung mga babae at gustong manligawan yung mga babae sa loob ng simbahan.
Nagdadasal na yung babae, pumunta roon para manalangin, kakalabitin. May asawang tao, nangangalabit pa. Buti na lang, ito si Randy, hindi kayo. They profess to know God, but they deny Him by their works. Naku, bitbit ang gitara at choir. Pero pagdating sa loob ng simbahan, ng inaabate yung mga babae, they profess to know God, but by their works, they deny Him. Itinatatma sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Mas mabigat pala ang kasalanan ito na ikaw ay nagkukunwaring banal. Pero sa bandang huli, ikaw pala ay kampon ng kadiliman. So my dear brothers and sisters, ayaw kong sugatan na inyong damdamin at ayaw kong magsalita sana ng ganito. Pero kailangan kong sabihin ito. Bakit? Ay kasi po ako ay nagmamalasakit sa inyong kaligtasan at sa inyong kaluluwa. Hindi naman ako marinig yung paratangan na ako ay nagninegosyo sa inyo. Nakagaya ng ginagawa ng iba, merong miracle seed faith, merong love offering, merong kung ano-ano mga offering, at meron pang mga extracurricular na ang kanilang mga preacher, pagkatapos na mag-preach, naku, ay brother, pasensya ka na, 3,000 lang ang iaabot namin sa inyo. Nagkaroon ng anniversary ng El Shaddai do sa Madrid. Ang preacher nila, 3,000 euros sa isang preach. Pagkatapos tinanong pa noong international coordinator, magkano ba ang inyong pondo? 10,000 po. Ay, medyo kasya na yan. 3,000 para sa preacher at 8,000 para doon sa, ay nagkautang pa pala ng 1,000. 8,000 naman doon sa international coordinator. Kasi yun daw ipinamasahin nila sa eroplano. Ganyan. Pero my dear brothers and sisters, ako'y pupunta ng Madrid para mag-preach. Pamasahe ko. Meron naman akong natatanggap na kaprasong pension din di ipapamasahe ko para lang ako makapag-preach doon. Pag uwi ko rin sa Pilipinas, pupuntahan ko kayo sa bahay, Sister Merly. Baka ako'y mag-preach dyan. Pero huwag niyo akong pamamasahihan. May pamasahe ako. Papunta riyan. At maraming salamat sa Diyos. Huwag kayong magagalit sa akin, mga minamahal magulang at kapatid. Masakit nga lang ang salita ng Diyos. Pero kailangan ko sabihin, dahil ako'y nagmamalasakit sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ipagpatuloy natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Mabigat pagka kayo'y umantras, my dear brothers and sisters. At ayaw kong maganap sa inyo mga bagay na ito. Ayaw ko na pagkatapos na tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, sa bandang huli itakwil ninyo, ay napakabigat na maaaring maganap sa ating buhay. Maging dito man sa lupa, lalo na sa kabila. Kaya ayaw kong magaganap yon. Kayo ay magiging korona ko pagdating ng Judgment Day. It's every one of you will become my crown during the Judgment Day. Bakit? Pinaglingkuran ko kayo ng taos-puso na wala akong hinihintay na kapalit. At kapag kayo'y nagsisunod sa mga aral at utos ni Kristo, ay sana na may si San Pedro, huwag namang maging busy na mapasulat yung mga pangalan natin. Dahil tayo na may nagpapakabisi sa salita ng Diyos at nagpapakabisi rin sa mabubuting gawa, bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. So my dear brothers and sisters, yun na lang ang aking may babahagi sa inyo. At inuulit ko, pasensya na kayo kung nasaktan ko ang inyong mga damdamin. Yan naman damdamin. Alam ko, mapapagpasensyahan naman ninyo ko dahil trabaho ko ito tungkulin ko ito. Sa parang din si St. Paul, ito sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, ang sabi niya ito. Ito.
Ayan, oh. Sabi ni Saint Paul dito, sa chapter 9, verse 26. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Alam ninyo kung sino man ang talagang higit na nagdidisiplina, ako. Para din si Saint Paul, siya ang higit na nagdidisiplina. Bakit? Ay baka pagkapangaral niya, kayong lahat ay nasa sa langit. Ano ba? Hinahanap ninyo ako. Nasa si Brother Albert? Ay hindi makita. Ako pala yung nandun sa kabila. Ay na-disqualify pala si Brother Albert. Ano ngayon ang kailangan? But I discipline my body. Kaya dinidisiplina ko aking sarili. Wala nang pambababae, wala nang pagsusugal, walang pagchichismis. Lagi kong tinatandaan Kasi napakaraming tukso sa paligid. Kaya kinakanta ko na lang, o tukso, layuan mo. Pero hindi sapat yun. Nakakantahan mo lang ang tukso, nalayuan ka. Kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. Kasi without Christ, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala si Kristo. Salamat sa Diyos dahil ang bawat isa sa inyo ay nakay Kristo. Mapapagtagumpayan ninyo ang lahat. Bakit? Ay kasi kayo'y nakatapak sa ibabaw ng bato na dumating man ang mga unos, bagyo, hindi magigiba. Bakit? Nakatirik sa ibabaw ng bato ang inyong pananampalataya. Ano ibig sabihin ng ang pananampalataya? Basahin nga natin, baka wala sa Biblia. Matthew chapter 7:24, eto po. Yan. Everyone who then hears the word of mine and does them will be like a wise man who build their house on the rock. Sino ang rock? Si Kristo ang bato. And the rain fell, and the flood came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. So, pagka tayo'y laging na kay Kristo, sabi nga ni Sister Merle, ay parang ibang-iba kahit may dumaang mga problema, parang hindi mo pinapansin. Bakit hindi mo pinapansin? Ay dala-dala ka ni Kristo Sa panahon ng bagyo, nakalutang ka sa dagat ng bagyo. Nakalutang ka sa dagat ng mga pagsubok. Why? Because Jesus is carrying you. Dala-dala ka ni Kristo Kaya hindi mo napapansin ang mga problema dumarating sa iyong buhay. At lahat ng bagay nakakaya mo. Why? Kasi yung bagay na hindi mo kaya, nakakaya dahil may katulong ka. Mas mabuti ang may katulong kang Diyos sa iyong buhay, kapatid, kaysa wala. Mas mabuti ang ikaw ay laging nakikinig ng kanyang mga aral kaysa hindi. Kasi oras na hindi ka makinig, baka dumating ang panahon tatawag ka, hindi ka niya sasagutin. So my dear brothers and sisters, hanggang dito na lamang at nawa ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang siya maghari sa bawat isa sa atin. God bless you all. Kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, iyaya na'y patuloy na lahat. Patuloy siyang nagbibigay ng ulan. Kaya sa puso
katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Pagmula ka sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw at maaasahan kang langit. Matingnan ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Ama namin na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang hari sa lahat ng hari. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pagtawag sa amin upang kami po ay muling magkatipon-tipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin at kami po ay lugod na makikinig po ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito at kami po ay muli na namang nakatapos sa aming tungkulin upang gampanan po ang aming pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At naway balang araw, Panginoon, ay mapapadami rin namin, Panginoon, ang makikinig ng inyong mga banal na salita. Katulad ng inyong mga sinasabi, Lord, na kailangan ipamalita namin ang mga banal na salita, Panginoon, na aming napapakinggan, Panginoon. At isang araw, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na dadami kami, Panginoon, na maanyaya namin. Ang unang-una naming anyayahan, Panginoon, ay ang aming mga pamilya, Panginoon, na hikayat namin silang lahat, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. At magkasama-sama kami lahat, Panginoon, upang malaman namin lahat, Panginoon, at makapamahagi din sila, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatiran dito, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway palagi kaming malusog lahat, Panginoon. Bigyan nyo nawa kami, Panginoon, lagi ng lakas ng pangangatawan at lakas ng loob, Panginoon, upang magampanan po namin lahat ang aming mga tungkulin ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo si Brother Albert, Panginoon. Naway magpatuloy-patuloy po, Panginoon, ang paggabay ninyo sa kanya, Panginoon. Ang proteksyonan niyo siya lagi, Panginoon, kasama ang kanyang asawa, Panginoon, na si Sister Lita, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, ang iba ko pang mga kapatiran dito, Panginoon, sila Sister Shirley at ang lahat po, Panginoon, na may mga participation lahat, Panginoon. Kami po lahat, Panginoon, ay nagsusumikap na magkakaroon ng partisipasyon sa gawain ito, Panginoon, dahil kami pong lahat ay gusto po naming matuto lahat, Panginoon, upang matutuhan po namin ang lahat ng aming napag-aralan, ang lahat ng aming napakinggan, upang
bahagi din namin, Panginoon, sa iba pang sa mga katauhan, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Lord. Naway proteksyonan niyo po sila, Panginoon, ang mga nasalanta ng mga baha, Panginoon, ang lahat ng mga nasalanta ng kalamidad, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Lord, na gumabay sa kanila, Panginoon. Ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, at ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Kayo na pong bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Ipinauubayan na po namin sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ang higit na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aming mga pamilya, Panginoon. Lagi nyo rin po silang proteksyonan dahil malayo po sila sa amin, Panginoon. Kayo na pong bahala, Lord. Ipinauubayan namin sa inyo ang lahat, Lord. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ay napakabuti at hindi po ninyo pababayaan, Panginoon, ang aming mga pamilya, Lord, na namumuhay, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, itong aming bansang kinatungtungan, Panginoon, naway maging maayos ang aming pagtatrabaho, Panginoon, naway gabayan niyo kami lagi, Panginoon, pati ang aming mga employer, Lord. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga kapatiran ko, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon, naway pagalingin niyo po silang lahat, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking manugang, Panginoon, ang asawa ni Aileen, naway matuloy po ang kanyang pag-flight sa Wibis, Panginoon. Gabayan niyo po siyang lagi, Panginoon. Liwanagan niyo po, Panginoon, ang kanyang kaisipan. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanyang katauhan na maging matatag po, Panginoon, ang kanyang pag-iisip. At pangunahan niyo rin po siya, Panginoon, sa kanyang pag-flight, Panginoon, sa Wibis, Panginoon, na makarating siya, Panginoon, sa bansang kanyang pupuntahan, Panginoon, at muling magkasama sila ng aking anak, Panginoon, na si Aileen, Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon, sa bagong yugto ng kanilang buhay na tatahakin, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Alam ko po, Lord, tuwing humihiling ako sa inyo, sinasabi ko na kayo ang bahala, Lord. Pinauubaya ko lahat sa inyo, Panginoon. Hindi po, para wala rin akong hindi ko na po iniisip, Panginoon, ang mga suliranin, Panginoon, kasi inaabot ko na po sa inyo ang lahat, Lord. Ang lahat po ng aking mga anak, Panginoon, naway gabayan ninyo at proteksyonan sila, Panginoon, ang aking mga apo, Panginoon, naway magpatuloy-patuloy ang kanilang pag-attend, Panginoon, pakikinig ng inyong mga banal na salita, Lord, at naway magsilaki din sila ng may takot sa inyo, Panginoon, at naway maakay din nila ang iba ko pang mga apo, Panginoon, na makaakay din sila ng iba nilang mga pinsan, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, naway hanggang sa isang linggo, Panginoon, na muli na naman kaming magkasama-sama, Panginoon. Igabayan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob lagi. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong walang sawang pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at hanggang sa isang linggo. Have a blessed weekend ahead. God bless us all.